Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga babayan, kamusta po, magandang buhay? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Blessed Wednesday po sa bawat isa. Ngayon, magbibigay po ako ng aking reaction, sariling opinion po. Patungkol naman dito sa naging upload ni Papa Dins TV regarding kay si Kuya Eric po. Ito yung si Kuya Eric yung taong natutulog sa gilid ng bangin. Pero bagong lahat, thank you Lord, dahil ito nga ho, ako'y makakapagbigay ng aking reaction ngayon sa mga oras na to, katatapos lang ng trabaho. At shoutout na rin po sa aking mga kasamahang mga reactors. Thank you sa inyo, sa suporta niyo rin ho sa akin. At sa ating mga kabisnes po dyan, huwag natin kalilimutan, please support po natin si Pinuno Kabisnes, Kabisnes Official po. And yung Ka-Business Family Channel nila at saka si Papa Dins TV. So, ito ngayon ang aking reaction patungkol na dito sa naging upload ni Papa Dins kay si Kuya Eric. Biruin nyo yung mga kababayan no, ka-business, kapapit, kalingap. Grabe ang pagbanat nila Papa Dins gabi na. Inabot na sila ng dilim nung time na to kasi nga sa tuwing pumupunta nga sila, nabanggit nga dito na pagka-araw hindi nila maabutan si Kuya Eric. So ito nga nung gabi na pumunta sila doon, alas 7 na, wala pa rin si Kuya Eric. So nagantay sila ng umabot sila ng mga 1 oras mahigit. So ayun, dumating nga kasi nga ang purpose dito ni Papa Dins nais niyang nila kasama si shoutout Bugi pala kaya Kagwang Bornok, shoutout sa inyo. Ang gusto sana dito ni Papa Dins ay maisama na pagluwas ng papuntang Caloocan ito si Kuya Eric para doon na unti-unting maayos, matulungan, ma-makeover at saka mapa-schedule nga sa check-up kasi nga sabi nga ni Papa Dins na ang hirap nga makunan ng baka mamaya magpa-appointment tapos hindi rin nila maisama si Kuya Eric, hindi nila makita. Kaya na nangyari ngayon, itong upload ni Papa Dins na ginabi na, saka lang dumating doon. Tapos yun nga, habang nag-aantay, may mga nakausap silang kamag-anak doon ni Kuya Eric. Pero para sa akin, parang kailangan pa rin ng yung malalim, masinsinang alamin talaga kung bakit nagkaganyan si Kuya Eric. Yung mga kamag-anak niya makakapagsabi din diba? Pero ito yung habang kinakausap siya, ako nahihiwagaan sa kanya. Alam naman natin na may pinagdadaanan ito siya. Kaya lang, natakot ako dun sa part na parang iba-iba na yung mga sinasabi niya. May mga aswang, tapos meron doon yung nag-uupira siya. Yung mga ganun, may nabanggit na mga bituka, yung mga alamang loob, mga ganun. Pero meron kasi nagbisaya siya doon, may ginamit siya doon na Bisaya, hindi lang naintindihan ni Papa Dins. Yung pagtungkol doon sa pagkain niya, nabanggit ni Kuya Eric na nalilipasan siya ng gutom, kumakain na lang siya ng dragon fruit. Kasi nga, hindi na siya kumakain. Kumbaga, ayaw niya kumain ng marami. Kasi nga yung sa tiyan naman niya makakaproblema pag nabigla. Ganun yun yung ibig sabihin. Wala kasi si Bay Papaya na mag-interpret sa salita ni Kuya Eric na nagbibisaya siya. Pero yun nga, habang kinakausap ito ni Papa Dins, inisip ko na kaagad na halimbawa lang mga kabayan, ka-business, kapapi at kalingap na kung naisama si Eric doon sa family ka business house. Inaalala ko agad si Tony. Kasi natakot ako doon para, di ba sabi nga ni Kuya Eric, nag-uupira siya. Mamaya, doon siya sa room ni Tony, magkasama sila. Buyag naman. Yun talaga, pasensya na. Naisip ko yun na, sana, Papa Dins, kung sakali man, may sama mo doon si Eric. Ito si Kuya Eric. Huwag mo silang pagsamahin sa room ni huwag mo isama si Tony. Imahinhin pa naman yun, kawawa naman. Baka mamaya matakot doon sa isa. Diba? May mga nabasa rin ako mga comment na pag isinama nga ito si Kuya Eric huwag dalhin doon sa ka-business family kasi nga nakakatakot. Hindi
Hindi pa naman kasi siya nagagamot eh. Hindi pa, yung mga sinasabi niya na ano talaga, yung mga may mga aswang, mga ganun. Tapos, ang tawag niya, may yung pinapasukan niya, aswang. Ano ba yan? Kuya Eric, ano ba nangyayari sa'yo? Pero alam ko ano to, si Papa Dins naintindihan siya yung sitwasyon kasi nga may pinagdadaanan yung mental health. Kaya hindi talaga ito susukuan ni Papa Dins. Parang yung ginawa nila kay Kayla, na kita naman na natin si Kayla ngayon, ang ganda na ng kakapagtrabaho na. So ito, yung talagang yung eagerness ni Papa Dins na matulungan si Kuya Eric, andoon talaga. So sana sa susunod na pagbalik nila ay maisama na nga nila ito si Eric para maagapan. Hindi naman siya masyadong ganun talaga ka tililing. Kasi nga naalala niya yung mga pangalan, naalala niya si Burnok. Yun nga lang si Bugi-Bugi, iba yung pangalan na binigay niya kasi nga first time, second time yata niya nakita yun eh. Si Bay Papaya yung natatandaan niya. So sana dumating nga yung time na isa rin ito sa mga kababayan natin na matutulungan nila Papa Dins na maging normal. Kasi yung mga ganyang galawan, hindi talaga eh. Pero yung sinabi niya daw na nagtatrabaho, pakyawan, sinabi naman ng mga pinsan niya na yun nga daw ang trabaho sa Pichayan, pakyaw daw. Yun nga lang ang problema talaga. Yung yung mentality niya na parang papunta na talaga doon pag hindi maagapan. Kasi may mga sinasabi na nga siyang hindi normal kung bawala sa linya. Imahinasyon, nag-i-imagine na siya yung hallucinate ba yun yung tawag doon na kung ano mga naiisip. Kaya nakakatakot yan pag mayroong katabi, pag tulog. Huwag naman sana itabi kay Tony sa isang room. Papa Dins, please baka maisama nyo yan. Tapos ilayo nyo lang kay Tony. Ingat-ingat na din. Kahit nga rin kayo sabi nga doon, may nag-comment pala din doon na huwag kayong sasama doon Papa Dins sa pupuntahan ha. May mga aswang mamaya kung ano yung gawin sa inyo. Dami rin nag-aalala. Pero bilib talaga ako dito sa ni Papa Dins. Dahil walang pinipiling oras. Tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong. Kahit anong oras andun na. Pero yung gabi na yun, supposed to be, dapat nakauwi na sila. Alas 7, nabot na sila lang alas 8. Siguro pagbalik pa nilang Caloocan, alas 9, alas 10 na yung uwi nila. So, sa ganun Papa Dins, ingat-ingat lang kayo sa biyahe. Nakakatakot yung lugar. Pinasok nyo talaga yung lugar nila doon, Eric, na hindi nyo kabisado gabi. Pero at least, safe naman kayong nakauwi. Kaya sa susunod po, ingat lang. Ingat lang ho kayo palagi, Papa Dins, sa ginagawa ninyong misyon. Natakot din. Sinabi mo yung tungkol sa doon sa aswang Gabi pa naman nagkukwento to si Kuya Eric. Diba? So sana talaga pag pray natin na maisama siya at magamot ito, madala doon kay Doc Vincent. Malaking pag-asa nito ni Kuya Eric na gagaling din. Yun nga lang yung oras niya. Yung pag hindi pa niya maiwan ang kanyang trabaho, ano kaya ang gagawing strategy ni Papa Dins para pumayag na ito si Kuya Eric sa susunod na sumama. Baka mamaya pagbalik nila doon bago na naman ang isip. Ang gusto nga sana ni Kuya Eric alas 6 daw ng umaga. Diyos mio, napakaaga naman, ang layo ng biyahe. Pagod pa yung mga tao, tulog pa yun. Sila Burnok, driver, diba? Yun lang talaga, sakripisyo talaga itong ginagawa ni Papa Dins. Kakaiba itong sakripisyo na ginagawa nila. Matutulungan naman to sila nila Pinuno ka business. Yun lang talaga ang kailangan, ang hirap ng first move. Yung kung paano nila maisasama si Kuya Eric, paano makukumbinsi. Kasi pagka nandyan na, wala nag-iiba ang isip niya. Diba? Siguro yan, kung mayroong kamag-anak na sasama, posible yan. Kumbaga, sasamahan sa doktor, madali yan. Kung sila Papa Dins lang, baka mahirapan talaga. So, kailangan talaga kahit yung kapatid, pero kailangan may anak naman kasi at yung kapatid niya na inaasikaso. Pero sana talaga may isamang kasama na kamag-anak. Yun lang ang pwede. Pero kung hindi, mapipilitan talaga gumawa ng technique. Yung pangmalakasang karisma ni Papa Dins para maisama si Kuya Eric para madala na sa doktor, maagapan.
sayang eh. Ano pa naman siya, magaling eh. Nandun yung mapapansin mo talaga na mayroon siyang dunong sa isip. English nga eh. Marunong talaga siya. Yun nga lang, kailangan mawala yung ano niya, mga pinagsasabi na katulad ng mga binanggit niyang mga kakaiba. Mga parang fantasy na rin si Kuya Eric. Diba? So yun lang ano sa akin ngayon mga kabayan, no? Nag-update lang ako para dito sa naging lakad nila Papa Dins kasi nga para sa akin nakakatakot ang dilim ng lugar. Diba? Bulacan pa naman yun. Siyempre, tas bukid-bukid pa. Sana sa susunod, huwag na kayong pupunta ng gabi doon, Papa Dins. Iagapan nyo na lang ng maganda yung madaling araw kung kinakailangan, at least pag umaga, maliwanag, hindi yung abutan kayo ng dilim. Nakakatakot eh. So yun lang shout out po sa aking 2,690 subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga silent viewers, thank you. Yung mga nagla-like, salamat din po. At saka nagko-comment at nagsishare, thank you rin po. At good morning po kay Ate Marilyn. Dito kasi morning, siguro tanghali na dyan sa Pilipinas. So, yun lang wala munang individual shoutout ngayon. Maraming salamat sa inyo. Basta ingat lang po kayo palagi. At syempre huwag natin kalilimutan na sa baba ng screen ko po ang pangalan ng ating pinuno, mga channel po nila. At yun lang. Sa susunod po ulit na aking mga reaction video, magpapahinga na muna ako. Nalobat na yung aking self ngayon. So, sa maghapong pag-aararo para sa ekonomiya ng Pilipinas. So maraming salamat. Sa susunod po na aking reaction video. Salamat talaga. Maraming salamat sa inyong suporta. Dahil kung wala kayo, hindi ko rin naman ito magagawa. Baka kayo ang nagbibigay sa akin ng inspiration. At mag-comment lang kung kayo dyan. Mag-open forum po tayo. Kung ano yung mga gusto ninyong itanong sa akin, pag-usapan. At magbigay na rin po kayo ng sarili ninyong opinion. Open po tayo. So, suportahan po natin ang teleserye or fantasy ng Ka-Business Official. Dahil yun po yung creation ni Pinuno, yun po yung kanya nasa puso, yun talaga yung kanyang obra. Maestro, kasi lalaki, hindi maestra. Obra maestro. Suportahan po natin si Pinuno Ka-Business. Para din ho yan sa mga taong tinutulungan nila ng Ka-Business Family. Alam naman natin kung sino yung mga tinutulungan ng Ka-Business Family. At mag-spread out po yan once na lumaki-laki na rin yung revenue nila. Alam naman natin yun eh. Maging na tayo, real talk na dahil sa revenue, marami silang natutulungan. Kaya tulungan din po natin sila sa abot ng ating makakaya. Huwag po tayo mag-skip ng ads. Kahit po dito sa aking video may mga ads na po ako, please, huwag din po kayo mag-skip. Kasi nga, nasabi ko na nung na-monetize ako na ang purpose ng aking channel, unang-una, syempre, para sa sa family din. Tapos tutulong tayo sa labas kung ano yung nararapat, yung legal na, kasi meron tayong sinasabing ng mga tithes and offering, yung mga ganon. Tapos yung para sa church, yung para sa yung sa labas, yung sa government, ganon. Pero hindi naman ibibigay natin sa gobyerno yun. Didiretso natin sa emergency fund. So, ang emergency fund po dito na sinasabi ko para sa mga bago, ang purpose po nito ay para po doon sa mga kababayan natin na walang ipagpagamot. Yung may sakit na hindi makatakbo ng hospital kasi nga walang pamasahe. May reseta, hindi mabili yung gamot. Yun lang po yung ko doon. Kasi yun lang po ang magiging kaya ko. Basta emergency fund lang po talaga. Ay malay natin, habang tumatakbo yung panahon makatulong pa tayo ng higit pa doon. Pero yun lang po talaga ang aking priority. Kasi naranasan ko na kakasakit ka, wala kang pambili ng gamot. Nandun ka sa hospital, wala kang pambayad ng bills. Resetahan ka, wala, nakanganga. So, yun po yung akin. Iipunin ko po yun, kung ano man ang maano ko dito, dahil sa tulong ninyo, ipapakita ko rin ho sa inyo kung paano ko gagawin ang sinasabi kong emergency fund. Meron na akong nasa isip, pero sa ngayon, ipon muna kasi nandito po ako, nagtatrabaho. Hanggang sa makauwi ako, God willing, after 2 years pa. Kasi hindi ako uuwi ng Pilipinas hanggat hindi graduation time or graduation din ng aking anak, kasi mahirap makipagsapalaran dyan sa atin. Kaya nga ako nandito para doon sa aking anak na makatapos talaga siya sa gusto niya na kurso.
Yun lang. Laban lang po tayo sa buhay. Basta please support po. Huwag na kayo mag-skip ng ads. Maraming salamat po. At gabayan tayo ni Lord. Bahala na siyang magbalik ng mga biyaya sa inyo. Siya na po yung bahala. Maraming salamat. Gawa lang po tayo ng tama para tama rin po ang may susukli sa atin. Bye-bye po.